Dapat ding mag-inhibit si Senator Risa Hontiveros bilang Senator Judge sa impeachment trial. Hindi lang daw ang mga mambabatas na kaalyado niya. Iyan ang giit ni Vice President Sara Duterte. Ating alamin kung bakit sa balitang ihatid ni Jason Rubrico. Kasunod ng panawagan ng ilang grupo na dapat mag-inhibit sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla sa impeachment trial dahil umano sa kanilang pagkiling kay Vice President Sara Duterte, iginit ng bise na kung bias ang batayan, patas lang na ipa-inhibit din si Senator Risa Hontiveros. Ayon kay VP Sara, si Hontiveros ay hayagang nagpakita ng pagkiling laban sa kanilang pamilya sa isang pampublikong pahayag kung saan sinabi umano nitong dapat burahin, gibain o sirain ang pamilyang Duterte. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano bang term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Iginiit ng pangalawang Pangulo na dapat pagkatiwalaan ng mga senador na gaganap bilang huwes sa impeachment court. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Samantala, binalikan ni VP Sara ang pahayag mula sa Makati Business Club na nagsabing mahalagang ituloy ng Senado ang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan. Ayon kay Duterte, matagal nang humina ang investor confidence sa bansa at hindi dapat isisi sa kanya ang mabagal na takbo ng ekonomiya. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi impeachment ang tamang sukatan ng pananagutan dahil hindi ito kriminal na kaso. Ang tanging layunin umano ng impeachment ay alisin sa pwesto ang isang opisyal. This is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Hinamon din niya ang mga business group na silipin hindi lamang ang proseso ng impeachment trial, kundi pati ang kontrobersyal umanong pagpasa ng articles of impeachment mula sa Kongreso patungong Senado. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado.